Amen. Sa ngayon po, ay tayo po gawain natin ay puro pasasalamat talaga sa ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Ayan, batiin po natin yung mga kapatid natin. Good morning po sa bawat isa. Ayan, magbatian po tayo. Ayan. Good morning. Ayan po. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Marami po tayong bakanting upuan. Yung iba po, bag lang yung nakaupo. Pwede po natin yung upuan. Yan, dito po sa harap. Dito, yung bandang kanan. Yan po, marami po tayong upuan. Dito po, dito po. Yung mga wala pong upuan, sabi ko, ito, dito, makinig po kayo. Ito po, wala mga bakante. Dito. Dito po, ayan. Madami po tayong upuan. Hindi pa po napupuno yung mga upuan natin. Please occupy our seat. Ayan po. Ba't ayaw nyo dito? Nalipat kayo dyan. Hindi nabubungi tuloy yung ating Ayan. Minsan pa, isang magandang umaga po. At handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. So ito po muli, uulitin ko, ito po yung araw ng pasasalamat natin sa ating Panginoong Jesus dahil sa buong isang taon, naririto pa rin po tayo. Amen. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. At hindi po natin kakayanin na tayong lahat ay magsalita upang magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya bago po tayo magsimula, nais ko lamang na magtawag ng kahit tatlo na gustong itaas at pasalamatan ng ating Panginoon. So sa pagpapasalamat po natin, just be specific. Ano yung pinagpapasalamat mo sa Diyos? So in 3 minutes, matatapos po ang bawat magpapasalamat sa Panginoon. Tumbukin mo na kung ano yung gusto mong ipagpasalamat sa ating Diyos. Ngayong taon na to, ano yung naranasan mo? Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Yung mga ganyang bagay po. Naunawaan po natin, no? Amen po. O, meron po ba? Dapat meron kasi ang dami pong ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, 3 lamang. So, meron po. Nanay Emma, tumatayo na. Ayan. Sige po, mauna na po si Nanay Emma. Wala po ito sa programa at random po ito. Magandang araw po sa inyo. Una sa lahat, pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon sa pagbibigay sa akin ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Lingid po sa inyong lahat na ako po ay naoperahan sa Praise You More. Maraming salamat sa Panginoon dahil niloob niya na ako ay binuhay na muli. At hindi man po lingid sa inyo na ang brain cancer ay 50-50 ang buhay. Pero salamat sa Panginoon, pinupuri ko siya at pinasasalamatan. Nakilala ko siya ng lubos. Although nakilala ko na rin po siya, pero as in kilala lang. Hindi ko pa po siya lubos na nakikilala at hindi niya po lubos na nakikilala ako. Na ako ngayon ay pusong sumasampalataya sa kanya, sa binigay niya po sa aking panibagong buhay. At isa pong pinagpapasalamat ko sa kanya, binuhay niya po ako dahil sa totoo lang, ako po ay bilang ina ng mga kapatid ko, ako po ang tumayong ina sa kanilang lahat. Buong suporta po ay binigay ko sa kanila. Yung isa ko pong kapatid nagkaroon ng breast cancer. Salamat sa Panginoon na opera na po siya at pinagkakaloob ko po sa kanya, sa Panginoon ko ano po ang kaloob niya sa kanyang buhay. Maraming salamat Panginoon ay lubos po na ang pagkaka-opera niya po ay naging matagumpay. Ewan ko lang po sa Panginoon kung ano po ang pagkakaloob niya sa kanya, kaya po sa Panginoon ang papuri pa sa salamat. Maraming salamat.
Amen. Si Ate Esther po yung kapatid niya, kasalukuyang po nagpapagaling ngayon dahil nga po na-operahan sa kanyang breast cancer at pinagpapatuloy po natin yung panalangin na talagang makarecover po si Ate Esther. Amen. Sino pa po? Dalawa pa. Gusto magpasalamat, itaas ang pangalan ng ating Diyos. Pagmalaki po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa atin sa loob ng isang taon. Sino pa po? Magpapasalamat sa Diyos. Meron pa? Wala na. Sabi ko tatlo eh. Ay, si Nathaniel. Halika Nathaniel. Pinagpasalamat ko po sa ating Diyos po yung patuloy kong pagalingan po. Pag-iingat din po, paggabay po sa ating lahat po. Yung po sa mga pinagdaanan po sa buhay po ay narito pa rin po na maayos po. Masasalamat po sa ating Diyos po sa lahat po ng ginawa po sa ating po ng ating Diyos po sa ating buhay po. Salamat po. Ayan, patuloy nga kagalingan, pagpe-pray natin si Nathaniel. Sana lang, meron pa pong isa gusto magpasalamat sa ating Diyos. Isa na lang, last call for one. Ay, si tatay inyo. Palakpak daw muna. Gusto ni tatay, palakpak. Papaliliwanag ko. Namin sa nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat yung gabay at patlumas sa buhay natin. Kaya, sabi nga, pinasalamatan ko na kami ay binigyan ng kapapala sa aming buhay sapagkat kami na pangalawang kasal sa buhay namin. Nagkasala ng bayan sa Bayabon na kami napasama nakasalang yan. Sabi nga, hindi naman santong aming kinuwanin, hindi sabi, mayor lang nagkasal sa buhay namin. Sabi nga, na nagpapasalamat ako na kami sa pagkapatang yan, na maging masaya ang pagkasama na kayo mag-asawa. Salamat po, Panginoon, sa nagawang kasalang yan, sa Magabukol, doon sa Manggaan, na patuloy na binigyan kami ng pagkapala sa kasalang yan. Kaya patuloy kami papasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Ilang taon na tayo kasal? Ha? Ilang taon na kayong kasal ni nanay? Hindi, yung kasal, yung kailan kayo kinasal. Ilang taon na po kayong kasal? Ni nanay? Ako, ni nanay Emilia, kasal. 50 taon na, aba, golden na pala. Nag-renewal kayo. May 50 na. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Aba, pagpapala po talaga yan na ang pagsasamahan ng mag-asawa umabot sa may 50 taon ng pagsasamahan. Ayan. Ini-aim ba yan ng mga mag-asawahan? Siyempre. Ayan. Sige po, dahil sabi ko tatlo lamang, yung mga gusto magpasalamat, ay alam naman po ng Diyos ang ating mga puso. At tayo po ay magsimula na, manalangin po tayo. Sa araw po na ito, may nag-celebrate ng kanyang birthday. Bagaman di po natin siya kasama, ay siya po ay nasa Japan, si Lynn. Isa po siya sa kapatid natin na nasa ibang bansa. Birthday niya po ngayon. Meron pa ba? This December? Wala na. Yung mga nakaupo po dito, wala bang may birthday sa inyo? This December, yung mga birthday.
Ayan, wala na, silin lang. Sige po, kung wala na po, madalangin na po tayo. Minsan pa, Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos. Narinig mo yung mga nagpatotoo, narinig mo po yung mga nagpasalamat, Panginoon. Truly, Lord God, bawat isa sa amin talagang nagpapasalamat, nagpupuri sa pangalan mo, Panginoon. Tinataas ka po namin dahil sa mga kamangha-manghang ginagawa mo sa aming mga buhay. Purihin ka at dakilain ka ng bawat isa at nawa nalulugod ka kanina pa sa kung paano ka namin sinasamba. Kung ano nakikita mo sa bawat isa sa amin na nakaupo ngayon, sa mga kapatiran, Panginoon. Patuloy, Panginoon, nawa, O Diyos, naluluwalhati ka, Panginoon, nabibigyan ka ng tamang pagpupurit, pananambahan, O Diyos. Nawa na iaalay ng bawat isa, kaming lahat, ang aming mga sarili, ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa iyo, O God. Tunay nga, Lord, ikaw ang tanging nakakaalam ng lahat ng yan, Panginoon. Kaya dalangin namin, nalulugod ka po namin sa araw na to, Panginoon. At dalangin din namin ang may kaarawan na si Lynn, Panginoon. Ingatan mo po siya, patuloy na pagpalain, samahan mo po siya doon sa malayong lugar, Panginoon. At maging kagamit-gamit din po siya doon, Lord God, sa mga katrabaho niya, kaibigan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, maging salt and light din po siya kung saan man siya naroon ngayong, Panginoon. Kaya salamat po at sa bawat isa sa amin na naririto ngayong, Panginoon, patuloy na tinataas at niluluwalhati ka namin kung aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa Colosas 3, 15-17. Colossians po siya sa Ingles, Colosas sa Tagalog, nasa New Testament po yan. Colosas, Kabanata 3, talata 15 hanggang 17. Amen. Sabi po rito, dalangin ko po nakita na ninyo at basahin po natin, makibasa kayo sa pamamagitan ng inyong mga mata at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Panginoon, minsan pa, dalangin namin ang mga salita mo na to ay mangusap sa bawat isa. Magbigay ka po ng kapahayagan, Lord. Reveal your message to each and every one of us. O Holy Spirit, you are our teacher for today, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin. At nawa, O Diyos, bukas ang bawat puso, bukas ang mga tainga, bukas ang mga kaisipan upang tanggapin ang salita mo sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi po rito ng ating verses na pag-aaralan sa umaga na to, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Amen. Ang pagpapasalamat hindi lang po isang beses isang taon. Bagamat ito pong gawain na to, ginagawa natin. Kumbaga parang ito yung pinaka overall araw na tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Nasa buong taon tayo po talaga ay iningatan, pinagpala ng Panginoon. Pero araw-araw, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Bakit araw-araw? Yung buhay lang natin, araw-araw na yan, humihinga pa po tayo. Dapat na pong pinagpapasalamat sa Diyos yan. Amen? Masaya pa kayo? Nabuhay pa kayo? Amen, di po ba? Kaya araw-araw ang pagpapasalamat ay ibinibigay natin dapat sa ating Diyos. Amen. Tayo po dapat ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil araw-araw, pag natulog ka sa gabi, iniisip mo ba hindi ka na magigising? Di ba hindi?
kampante kang matutulog sa gabi dahil alam mo, kasi nga, nakalista pa nga sa isip mo yung mga gagawin mo kinabukasan eh. Maglalaba ako, pupunta ako sa ganyan, magluluto ako, susundo ako ng anak. Diba nakalista na lahat yung gagawin mo. Kaya hindi mo iniisip na hindi ka na magigising sa kinabukasan. Tiwala ka na sa pagising mo sa umaga o pagdating ng kinabukasan, ikaw ay magigising pa. Kaya ang buhay po natin araw-araw ay pagpapala sa ating Diyos. Amen. Na tayo ay malakas, pagpapala yan sa Diyos. Marami yung tao ngayon nahihirapan sa kanilang sakit karamdaman. Pero tayo ngayon malalakas, nakakatayo, nakakatakbo, nakakapalakpak, nakakagawa, nakakapagtrabaho. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Amen. Dahil kung hindi tayo malakas, hindi na po natin magagawa yung mga bagay na yan. Higit sa lahat, gamitin natin ang ating lakas para sa ating Diyos na buhay. No? Sa pagpapasalamat, pagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon, gamitin natin ang ating buhay, gamitin natin ang ating kalakasan para sa Panginoon. Amen. Itong buhay na meron tayo ngayon na regalo ng Diyos sa ating araw-araw ay gamitin po natin para sa ating Panginoon. Yung mga simpleng bagay na hindi po natin napapansin araw-araw, yung pala ay mga bagay na dapat pinagpapasalamat po natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Yung may mga kinakain pa, siguro naman po may kinakain pa tayo. Sino rito hindi na kumakain? Wala, di ba? Kumakain pa po kayo ng masarap. Tama? Kahit na minsan ayaw mo yung pagkain, pero may pagkain ka. Yun ang punto doon, may pagkain ka. So may itong mga bagay na to, dapat pinagpapasalamat natin sa Diyos. O yung mga nakakakain sa McDo, sa Jollibee. Saan pa kayo kumakain? KFC. O, di ba? Dapat pinagpapasalamat yan sa Diyos dahil hindi lahat nararanasan yung ganyang bagay. Sa ibang bansa, lalo na sa Africa, ang kinakain ng mga tao doon, lalo na ng mga bata, putik. Yan po yung katotohanan. Kung titignan po natin yung nagaganap sa kapaligiran natin, hindi lang sa bansang Pilipinas, marami po ang nagdaraho, marami ang nagdurusa, marami ang nagugutom, marami ang nasasalat. Pero yung kalagayan natin ngayon, na kahit tuyo, meron ka, magpasalamat ka sa Diyos. Sabi nga, lahat ng bagay, ipagpasalamat mo sa Diyos. Ngayon, ito pong verse natin na binasa natin, sabi sa verse 15, himayin natin ang mabilis. Sabi sa verse 15, na ating pong verse na pinag-aaralan ngayon, sa Colosas, sabi po diyan, lilipat, ito lang po, Colosas 3:15, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. At anong sabi sa huli? Magpasalamat kayo lagi. Magpasalamat ka, kapatid, dahil ikaw ay kabahagi. Dahil ikaw ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Anong tawag sa church? Body of Christ. Amen? Sino ang ulo? Sino ang head ng iglesia? Si Kristo. Anong tawag sa atin? Body of Christ. Magpasalamat ka dahil ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ba dapat masaya ka? Bahagi ka ng katawan ni Kristo. You are a part of the body of Christ. Magpasalamat ka, tinawag ka ng Diyos. Maraming tinatawag. Many are called, but few are chosen. Maraming tinatawag, pero konti ang tumutugon. Katulad na nangyari po kahapon sa ating pong evangelism. No? Marami tayong pinuntahan. Tama? Marami tayong inimbita. Pero kakaunti ang tumugon. By the way, maraming salamat po doon sa mga kasama natin kahapon na nandito ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan po sila. Si Nanay Puring, si Army, sino pa? Si Aliyah nandito kahapon. Baka may mamisa po. Yung anak ni Tiglenda nandito kahapon, si Evelyn. Wala na. Ayan, mga kasama po natin sila kahapon, sila po ay tumugon sa panawagan. Hindi panawagan po namin eh.
Kami po ay kasangkapan lamang. Ang bawat isang manggagawa ng Diyos ay kasangkapan lamang o instrumento lamang o tagapaglingkod lamang ng Diyos na sumusunod kung ano ang nais na ipagawa ng Diyos at yun po ay ang bahagi, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, magpasalamat ka, ikaw ay kabahagi. Napakahalaga po na ang bawat Kristiyano ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Na dapat ang bawat mananampalataya, meron siyang kinabibilangang iglesia. Amen. Para makakang ka as a family. No? O, saan pamilya ka ba? O, sa Reyes clan ako. O, saan pamilya ka ba? O, sa De Leon family ako. Meron kang kinabibilangan. Kaya tayo ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong kinabibilangan na pamilya na espiritual at ito po ang iglesia na to, ang SCM. Amen! Pasalamat ka sa mga kapatid. Mag-thank you ka nga sa katabi mo. Thank you, kasama kita. Kasama kita, hindi lang ngayon. Dapat linggo-linggo. Amen? Dahil ang pananambahan mo, hindi po siya occasionally. Yung pag may event lang, saka ka pupunta, hindi po ganun ang pananambahan. Ang pananambahan sa Diyos, kada araw ng linggo. Amen. O, sabihin mo sa katabi mo, sa susunod nandito ka uli. Kahit walang event. Ano po? No? So, magpasalamat po tayo sa bawat isa, dahil tayo ay kabahagi ng iglesia. No? Kaya nga may mga pangalan po yung mga churches eh. No? Kaya nga may iba-ibang iglesia. Yung mga pamilya nila yon. Tapos, tayo dito po tayo napabilang. Hindi po perfecto ang SCM Church. Amen. Meron at meron po kayong makikita rito na pwede niyong ipintas. Meron at meron kayong makikita rito na masasabi niyo, ba't naman ganyan dyan? Meron at meron kayong ibubutas. Ang tao, meron at merong ibubutas sa isang iglesia dahil wala pong perfectong church. Kahit pumunta kayo sa malalaking iglesia, pumunta kayo sa magagandang church building, wala pong perfectong church. Bakit? Kasi tayo pong lahat ay imperfecto. Nakuha po natin? Kaya wala tayong matatagpuan na yung talagang gustong-gusto mong makita sa isang iglesia na maayos, perfecto. Bakit? Ikaw sa sarili mo, hindi ka perfecto. Eh, huwag ka maghanap ng perfect. Ikaw ba wala ka bang kapintasan? Tatanungin mo agad yung sarili mo, naghahanap ka ng maayos, ikaw ba maayos ka? Pinipintasan mo to, ikaw ba wala kang kapintasan? Sinasabi mo, ang bagal lumago ng iglesia, tumutulong ka ba? Para mga ganyan. Amen. No po. Kaya wala pong perfectong church, pero magpasalamat tayo na tayo po ay merong pinabibilangang iglesia. Ito po yung sinasabi rito. Sabi dyan, di ba, sa verse 15, kaya kayo tinawag upang maging bahagi. Tingnan po natin to ha. Kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Kaya ang bawat isa sa ating dito ay tinawag ng ating Diyos para maging bahagi ng iglesia. Pwede kang maging kamay, maging paa, maging tainga. Nakita po natin to. Ano ibig sabihin nun? Meron kang gampanin, meron kang tungkulin, meron kang function. Ang bawat bahagi po ng katawan natin, kahit na pinaka maliit na bahagi ng katawan po natin, meron niyang gamit. Lahat ng bahagi ng katawan natin mula ulo hanggang paa, meron pong mga gamit dyan na yung minsan inaakala natin na walang kwenta, meron pa rin gamit ang bawat bahagi ng ating katawan, kahit pinakamaliit po yan. Same as true with our body. Ito po yung katawan ni Kristo, the spiritual church. Yung church itself, ang bawat bahagi na nandito ay meron pong function. Maliit man o malaki, yung ginagawa mo,
merong ikaw ay kabahagi, merong kang gagampanin o may gampanin ka sa loob ng isang iglesia. Kaya magpasalamat ka. Magpasalamat po tayo. Magpasalamat po tayo sa church. Bakit? Sa church, somehow, kapag kasama mo yung mga kapatid sa pananampalataya, hindi ba nakakaranas po tayo ng kapayapaan? Amen? Kapag kasama mo yung mga kapatid sa pananampalataya, kung puno-puno ka ng problema sa bahay, somehow, kapag kasama mo ang mga kapatid, hindi ba naiibsan kahit papano? Lumiligaya ka, sumasaya ka, nawawala. Kumbaga, hindi man nawala yung problema mo, but at least, nagkakaroon ka ng kapayapaan. No? Pumapayapa yung kaisipan mo dahil naipapanalangin ka ng kapatid. Amen po ba? Naipapanalangin ka, na-encourage ka, na-motivate ka, because we are a family. Yun po yung ano natin dito, side-side. Tayo po ay pamilya. Kaya pag may nawawala, naturalmente, dahil sa pamilya ka, ikaw ay hinahanap. Pwede bang anak mo, hindi mo hahanapin, hindi umuwi? Sino magulang gumawa no? Nawawala anak, hiya mo siya, nandiyan lang yan. Hindi mo uwi ng gabi, hiya mo siya, nandiyan lang yan. Diba hahanapin at hahanapin mo? Kasi hodang makarating ka sa dulo ng mundo, makita mo lang yung anak mo. Ganun din po dito sa atin. Kung may nawawala, hinahanap po natin. Bakit? Mahal natin ang bawat isa. Bakit? Kabahagi tayong lahat ng katawan ni Kristo. Kung paano iniibig tayo ng Diyos, iniibig din po natin ang ating kapwa. Remember the two commandments na sinabi ng Diyos? Love God, love men. Amen? Maliwanag po yun. Unahin mong ibigin ng Diyos, pagkatapos iibigin mo ang iyong kapwa. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Gisingin mo, baka tulog. Bawal po ang tulog dito. Gising-gising kayo. Yung mga katabi niyong tutong-batong baka kalabitin po ninyo kasi hindi nila maririnig ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ayan po. Mahal po tayo ng Diyos, kaya minamahal din po natin ang bawat tao, ang bawat kapatiran, ang bawat mananampalataya. Suklian ka man yan ng pagmamahal o hindi, basta tayo nagmamahal sa kanila. Basta tayo pinapakita natin sa kanila na sila ay importante sa atin, na sila ay mahalaga sa atin. Amen. Hindi mo mamahalin yung kaibigan mo lang dito, hindi mo papansinin yung katropa mo lang dito, kundi lahat, hindi pa po tayo malaki, tama? Hindi pa po tayo malaking church. Kaya bawat isa, siguro naman dapat magkakakilala tayo. Ano po? Ang bawat isa, dapat kahit pa paano magkaka-close na po tayo dahil tayo nga po ay pamilya. Naunawaan po natin ito, no? Malaking pasalamat natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Bakit? Sino bang nag-e-encourage sa atin kung tayo po'y may problema? Di ba ang mga kapatid sa pananampalataya, hindi kaya mo yan, halika mag-pray tayo. Yung mga ganong bagay, napakalaking bagay po na nagagawa ng bawat isa sa ating magpapamilya. Amen. Kaya magpasalamat tayo. Sabi nga rito, kaya ka tinawag para maging bahagi ng isang katawan. Kaya kapatid, kung hindi ka pa nakakapag-desisyon hanggang ngayon, kung talagang ikaw ba ay nais mong maging kabahagi ng katawan ni Kristo, desisyonan mo na ngayon. Bakit? Nauubos po ang oras. Naubos po ang panahon. Yung panahon po natin, hindi po ito forever. Tandaan po natin, magwawakas ang lahat ng bagay dito sa mundo kasi nakasulat yan dito sa Biblia. Darating ang araw, darating ang panahon, wala ng panahon. Amen. Magwawakas po ang lahat ng bagay. Kaya samantalahin na po natin ang bawat pagkakataon na meron tayo, samantalahin natin ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, samantalahin natin yung mga buhay natin na to na talagang maialay po natin sa Diyos. Bakit? Sinabi ba ng Diyos, 24/7 nasa church ka?
Sagot kayo. 24/7 ba kayong nasa church? Hindi naman, di ba? Sinabi ba ng Diyos pag Lunes, nasa church ka rin at dapat may ginagawa ka? Hindi naman. Amen? Pero, huwag mong kakaligtaan na ikaw ay tinawag ng Diyos. Amen? Ito po yung mahalaga. Huwag mong kakaligtaan na ikaw ay tinawag ng Diyos para maging bahagi ng isang katawan. Uulitin ko, kung ikaw ay bahagi ng isang katawan, meron kang tungkulin, meron kang gampanin, meron kang gagawin. Amen. Kasi part ka eh. You're a part of a family. No? Kaya bawat isa sa atin po dito ay mahalaga. Wala pong hindi mahalaga sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon, kung mapupuno pa po natin itong lugar na to, praise God. Sino matutuwa? Ang Diyos. Ang Diyos po ang matutuwa kasi yun talaga yung nais niya. Na marami pong mga tao ang maligtas, maraming mga tao ang mapasama sa kanyang kaharian. Amen? Kaya magpasalamat po tayo sa ating tinatawag na spiritual family. Ano yung spiritual family natin? Ito po yung SCM. Amen! Pangalawa, sabi sa verse 16, ang mga salita ni Kristo ay itanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Anong bilin sa atin ang salita ng Diyos? Itanim natin sa ating isip ang alin? Ang salita ng Diyos. Hindi yung napakinggan mo nito tapos malalagusin mo rin sa kabilang tainga. Once na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakapagbabasa ng salita ng Diyos, itatanim po natin yan sa ating kaisipan. Bakit? Para masunod natin. Para maisapamuhay po natin. Amen. Dahil sabi ng Biblia, hindi ka lang dapat maging tagapakinig ng salita, kundi ikaw ay maging tagasunod din. Sabi po yan sa Santiago. Amen? Sa James. Tingnan po natin. Na ikaw dapat ay hindi ka lamang tagapakinig, kung hindi ikaw rin ay taga-sunod ng salita ng Diyos. James, ano po yun? Sino po yung nakakaalam? Santiago po, Santiago. Ito, Santiago 1:22, James 1, verse 22. Tingnan niyo po sa Biblia ninyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang ganda, di ba? Ano sabi? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, anong ginagawa daw natin? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Ano nangyayari? Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang, tingnan niyo po ito ha, na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen. Kaya magpasalamat po tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi po tayo nag-a-attend ng church para makapakinig lamang at masabi lang na umattend ka ay tapos na. Hindi po. Tayo ay dumadalo sa ganitong gawain para makapakinig. At pagkatapos ng salitang napakinggan po natin, isasagawa po natin itong mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan at napag-aralan. Amen po ba mga kapatid? Kaya sinabi sa atin sa Kolosas, itanim ninyo sa inyong kaisipan ang salita ng Diyos. Dahil kung wala yan dito, di ba hindi mo naman maiisip? Kung wala yan sa isip mo, hindi mo maaalala ano ang gagawin mo. Paano kung bat-bat ka
ka na ng problema. Kung wala kang salita ng Diyos, puno-puno ka ng problema. Ano nangyayari sa panahon po natin ngayon? Sa mga taong bat-bat ng problema, wala silang salita ng Diyos. Hindi nila nakukonsider ang God. Anong ginagawa ng mga tao na to? Hindi ba nagpapakamatay sila? O ayun sinasabi nila nagwawala? Kung ano na yung ginagawa sa buhay nila? Bakit? Wala, hindi nila maisip. Walang silang salita ng Diyos. Pero kung tayo po ay puno-puno tayo ng problema, meron tayong salita ng Diyos, merong gagabay sa atin. May magpapalakas sa atin. May magtuturo sa atin. Anong gagawin natin? Ngayon, ba't tayo ng problema? Hindi po katapusan ng mundo kung puro problema tayo. Amen. Ang problema po na dinadanas ng bawat tao ay normal lamang. Bakit? Nandito pa po tayo sa lupa at tayo ay buhay na buhay. Hindi po totoo na kapag ikaw ay born again na, ay wala ka ng problema. Huwag po kayong maniniwala sa ganyan mga sinasabi. Hindi po totoo yan. Amen! Ang born again, tao din. Hindi naman siya napalitan tao pa rin siya tama? Kaya, dadanas pa rin yan ng problema. Ngayon, ano kaibahan? Kung mag-born again ako, magkakaproblema din pala ako. Wala kaming pinapangako na kapag ikaw ay isa lang born again, hindi ka na magkakaproblema. Wala po kaming sinasabing ganyan sa kahit sinong makakausap namin. As a matter of fact, pag ikaw ay nagsimula ng kumilala sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, magagalit na sa iyo ang demonyo, kung ano-ano na ang ipapakita sa iyo, kung ano-ano ipapaisip sa iyo, kung ano-ano ipaparanas sa iyo ng demonyo, huwag ka lang sumampalataya sa Diyos. Hahad lang ang kanyang sumamba, huwag ka lang sumampalataya sa Diyos. Paano hahad lang ang demonyo? Maraming paraan ng demonyo. Pwedeng pag-awayin kayo ng pamilya mo bago ka pumunta sa church. Pwedeng bawalan ka ng asawa mo bago ka pumunta ng church. Pwedeng may nangyari sa inyo bago ka pumunta ng church. Maraming kaparaanan ng kaaway para ang isang tao na gustong sumampalataya sa Diyos ay pigilan ng isang demonyo. Amen. Ngayon, nasa ating pong paninindigan, kaya nga kung wala kang salita ng Diyos, hindi ka mananagumpay. Hindi ka makakapagpasalamat sa Diyos. You cannot overcome your problems, your hindrances, the obstacles in front of you kung wala kang salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yun po yung ating weapon. Yan po yung ginagamit natin para ipanlaban sa kung ano man po yung kinakaharap natin para tayo ay, tumibay. Para tayo ay, maging matatag. Kaya kahit may problema ka, nakukuha mo pa rin umiti. May problema ka, masaya ka pa rin. Na parang, di ba may mga tao tayo sinasabihan? Bakit parang ang saya-saya mo lagi? Parang kang walang problema. Di ba? May mga taong napapansin tayong ganyan. Sila yung mga marunong magdala ng problema. Lalo na kung Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay may salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay nananampalataya sa Diyos. Ang mga Kristiyano unang pupuntahan at tatawagin kapag siya ay mayroong kabigatan o anupaman, ang Diyos. Amen po ba? Hindi po dapat last resort ang Diyos. Halimbawa, wala ka nang magawa. Doon ka palang magpe-pray. Kasi wala ka nang magawa Tama? Kumari lang po, yung practical na problema, may pangangailangan ka pinansyal. Pinuntahan mo na lahat ng alam mo na pwedeng tumulong sa'yo. Kumari mo, kumpari mo, kapatid mo, sino-sino pa, kaibigan mo, wala. Diba? Doon ka palang magpe-pray. Kasi wala kang nakuha doon sa mga pinuntahan mo Bakit hindi natin unahin ang Diyos? Sabi nga rito, italin natin sa ating kaisipan ang salita ng Diyos. Kasi malaking tulong po sa atin. Ito yung nagiging gabay natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Dito nasasalig yung lakas natin. Dito po tayo
nakasandig sa salita ng Diyos. Kaya kung wala po tayong salita ng Diyos, madali po talaga tayong manlulupaypay, madali tayong bibigay, madali tayong mapapagod sa buhay na to. Naunawaan po natin. Sasabihin mo, ayoko na pagod na ako, gusto ko nang mamatay. Nakarinig na kayo ng mga taong ganyan? Pagod na siya sa buhay niya kasi puro problema siya. Gusto niya lang tapusin yung buhay niya. Bakit? Walang salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay Kristiyano, pag sinabi po natin Kristiyano, as in Kristiyano talaga. Amen? Hindi Kristiyano kapag gusto lang. Ang pagiging Kristiyano po, hindi siya Kristiyano pag gusto mo lang. Kahit ayaw mo, Kristiyano ka. Paano yun? Kahit ayaw mo, kailangan mong sumamba sa Diyos. Kahit ayaw mo, kailangan mong sumunod sa Diyos. Kahit ayaw mo, gampanin mo to bilang ikaw ay isa ng Kristiyano. Kahit ayaw mo, magpapakabuti ka dahil ikaw ay isa ng Kristiyano. Hindi pwedeng, sa linggo ako mabait kasi sasamba ako. Doon na lang ako magiging Kristiyano muna pag ako'y nasa church. Hindi po. Dahil tayo po ay kilala ng Diyos at alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. Pwede tayong magtago sa harapan ng mga tao, sa kapwa natin. Pwede tayong alam mo yun, di ba, no? Yung magpakita ka na ikaw ay maayos, mabuti, mabait. Pwede mo yan ipakita sa kapwa mo. Pero sa harapan ng Diyos, wala po tayong maitatago. Alam na alam ng Diyos kung tunay ang isang tao, kung tunay siya Kristiyano o hindi. Amen mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, marunong niyang mahalin ang Diyos niya. Ang tunay na Kristiyano, alam niyang sundin yung Diyos niya. Amen. Kaya laging sinasabi sa atin na dapat tayo po, para mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo, puspos po tayo dapat ng salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, doon po lumalago ang ating mga pananampalataya. Amen. Doon po tataas yung level ng pananampalataya po natin. Dahil ang mga Kristiyano nabubuhay through faith. The just shall live by faith. Ano yung nabubuhay sa pananampalataya? Marunong magtiwala sa Diyos. Amen. Kaya yung mga sinasabi rin po dito sa atin sa verse 16 ng Colosas, balikan po natin. Sabi po dito, ano pa? Bukod sa itanim natin sa ating kaisipan ang salita ng Diyos, sabi rito sa verse 16 na po tayo, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Ayan, kaya po tayo, palagi tayong nagpapaalala. Paano magpapaalala? Kapag ba may nalilimutan ka? Hindi. Pinagpapaalalahanan natin ang bawat isa kung nakakalimot siya sa Diyos. Amen. O kapatid, hindi ka na nakikita. Yan, papaalalahanan natin. Kapatid, baka nalilimutan mo ng si Lord. Pinapaalalahanan po natin. Kaya nga sabi, magpaalalahanan. Amen. O kapatid, di ka sumamba nung nakaraang linggo. Kaya doon sa mga pinapaalalahanan, huwag kayong magagalit. Mabuti nga pinapaalalahanan kayo. Kasi yung iba, hindi nagiging maganda yung dating sa kanila kapag ka pinapaalalahanan. Oh, ba't wala ka nung linggo? Oh, ba't wala ka nung Miyerkules? Oh, ba't wala ka nung Biyernes? Ipinapaalala lang na itong mga gawain na to ay dapat dinadayuhan, pinupuntahan ng mga mananampalataya. Kasi yun na po yung buhay natin. Uulit-ulitin ko. Ang isang mananampalataya, yun na po yung buhay natin. Ang buhay natin na to ay sa Diyos. Amen. Ngayon, hindi na ba kayo magtatrabaho? Wala naman po sinabi ang Diyos, huwag ka na magtrabaho. Ang pinag-uusapan po natin dito, huwag kang makakalimot sa iyong tagapagligtas. Huwag kang makakalimot sa iyong manlilikha. Huwag kang makakalimot sa nagbibigay sa iyo ng lakas araw-araw
para makapagtrabaho ka. Kasi kung tutusin, any moment, pwede niyang kuhanin ang lakas natin. Any moment, pwede niyang kuhanin ang buhay natin. May magagamit ka pa ba? Wala na. May pagmamalaki ka pa ba sa Diyos? Once na ikaw ay lupaypay na? Wala na. Huwag nating kakalimutan ang ating Diyos. Naku, napaka-busy kong tao, napaka-abala ko, napakadami kong ginagawa. Sino bang walang ginagawa? Lahat po may ginagawa. Amen. Sinong hindi abala? Lahat po tayo abala. Ngayon, ikaw talaga yung magbibigay ng oras kung gusto, may paraan. Tandaan po natin to. Kapag gusto, ginagawa niya ng paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Amen? Paano yung kung gusto, may paraan? Ano ba ganito? Yung mga tropa mo, pupunta ng EK, hindi ka pwede. Gustong-gusto mo talaga sumama. Gagawa ka ngayon ng paraan para makasama ka. Makapunta ka sa EK. Enchanted Kingdom, yung sinasabi ko. Nagets niyo po? Yung mga ganong bagay ba, sino na nakagawa nun? Na gustong-gusto niya, pero dahil hindi siya pwede, ginawa niya talaga ng paraan para yun ay mapuntahan niya, o yun ay makuha niya, yun ay mapasa kanya, o yun ay mabili niya. Bakit? Gustong-gusto mo eh. Amen? Sa gawain po ng Diyos, sana ganun din tayo. Gustong-gusto natin na tayo ay nasa gawain ng Diyos. Hindi po yung kabaliktaran. Uy, likatin ka. Ay, maglalaba ako. Uy, likatin ka. Ay, may ginagawa ako. Hindi gustong-gusto, di ba? Hindi mo ba? No. Nakakalungkot lamang po kapag ka ganun. Nawa, sa mga mananampalatayana, sa mga baguhan pa, medyo may excuse pa po yan. Nawa, sa mga mananampalatayana po talaga, ang nararamdaman natin ay gustong-gusto natin sa gawain ng Diyos. Na hindi ka naiinip sa gawain ng Diyos. Na hindi ka naiinip, nabubor sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen po. Na ikaw ay talagang gustong-gusto nakapiling ang mga kapatid sa pananampalataya. Sana ganun din tayo kapag gustong-gusto natin. Yung puso talaga natin ay nakapokus sa Panginoon. Itong puso natin, itong sarili natin, itong buhay natin ay talagang naiaalay natin sa Diyos. Amen mga kapatid. Kaya nagpapaalalahan lang tayo. Magturuan, sabi dyan. Kaya po tayo nagtuturuan. Kaya tayo may discipleship training. Kasi kailangan magturuan po tayo. Di po ba? May maraming bagay na dapat pa po nating mga matutunan. Kaya nga yung mga discipler, nagpapasalamat kami at yung mga tinuturuan namin, yung mga dinidisciple namin ay talagang willing sila, no? At ganoon din naman yung mga disciples ay nagpapasalamat din sila, naniniwala ako nagpapasalamat sila sa kanilang discipler dahil sila ay willing turuan ng kanilang mga tagapagturo. Amen. Kaya po tayo nagtuturuan. Pangatlo, verse 17 ng Colosas, sabi po rito, at anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano man ang gawin natin, ay gawin natin to sa pangalan ng Panginoong Hesus. At magpasalamat tayo sa Diyos. Ano ang ginagawa po natin sa kapwa natin dito sa iglesia, para sa Panginoon, para sa Kanyang kaharian. Ano bang ginagawa natin sa salita o sa gawa? Gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya nga, nasulat din yung 1 Corinthians 10:31. In everything you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Ano man daw ginagawa? Maging sa salita, o pati yung pananalita po natin, gawin natin, magsalita tayo sa pangalan ng
ng Panginoong Yesus. Paano yun? Walang nunula sa mga labi natin na mga hindi magagandang salita. Walang lalabas sa mga labi natin na mga pagsumpa kung tayo po'y nagagalit. Amen? Usually naman kasi nakakapagsalita ng di maganda kapag gagalit eh. Pero sabi nga rito, di ba? Ano man ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo yan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya yung mga pananalita po natin, iingatan din po natin. Amen. Mas maganda kung mas nakakapag-encourage po tayo, nakakapagbigay tayo ng liwanag, nakakapagbigay po tayo ng buhay. Ayan. No? Nakakapag-counseling tayo. No? Hindi yung nagsabi sa'yo yung tao ng problema. Halimbawa, ganito, lumapit sa'yo. Nagsabi yung tao sa'yo ng problema, dalawa yung problema niya. Ikaw na Kristiyano, binirahan mo, 5 yung pinahagi mo problema mo. Palagay mo ba lumakas yung kausap mo? Diba? Hindi tayo nakatulong. Oo, may problema ka rin naman, hindi naman po natin inaalis yan. Na tayo rin, mga Kristiyano, katulad nga ng sabi ko kanina sa inyo, tayo talaga may problema din. Pero hindi dahilan yon para hindi na po tayo tumulong. Hindi dahilan yon para hindi na tayo mag-counsel. Hindi dahilan yon para hindi na tayo magkaloob, magbigay ng ating oras sa mga nangangailangan. Amen, mga kapatid. Kaya sabi nga rito, gawin ninyo ang lahat ng inyong ginagawa sa salita o sa gawa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama. In everything, give thanks. Ano man po meron tayo ngayon, salat ka man sa maraming bagay, kapatid. Hindi ka man talaga masasabing mayaman. Kasi po, sa ating panahon ngayon, pag sinabi mong, yung mga sa tingin nila maayos ang buhay, diba? Sino yung sinasabi nating maayos ang buhay? Yung mga mayayaman. Tama? Buti pa ito, maayos na buhay nito. Yan, di ba? Minsan may pagkaingit pa tayong nararamdaman. Buti ka pa, may kotse ka na. Oh? Buti ka pa, laki ng TV mo. Mga ganyan, di ba, no? Minsan may pagkaingit ka pa. Ang tingin natin, kapag gano'n yung pamumuhay ng tao, maayos na yung buhay nila. Kasi secure sila ng mga material na bagay. No? Hindi ka ba natutuwa? Wala ka bang malaking TV pero may Diyos kang malaki? Amen? Wala ka bang kotse, may Diyos ka naman. Yung kotse, may hangganan yan. Kung walang gas, hindi naman aandar yan. Tama? O baka ipagkamali nyo. Okay lang naman magkaroon ng sasakyan. Ang sinasabi ko lang yung mga limitations ng mga materials. No? Huwag nyo ipagkakamali yung sinasabi ko po dito. Okay yan. Kung yan yung pagpapala sa inyo, praise God. Magkaroon kayo ng sasakyan, magkaroon kayo ng bahay, praise God. Blessing yan. Ang sinasabi ko yung limitation. Kasi minsan, tayong mga tao, yun nga, yung sinasabi ko, mas nakikita natin na maganda ang buhay ng isang tao kapag ka nakikita mo, malaki yung bahay, magara yung sasakyan, masarap yung kinakain, o kung nasa abroad, di ba? Yan, yung ganyan, nasa abroad. Buti ka pa, nasa abroad ang anak mo. Sarap-sarap na ng buhay mo. Yan, ingit na ingit ka pa, no? Kasi sa pagka may okasyon, may mga sila, ganyan. Pero, ang tanong, may Diyos ba siya? Meron ba siyang Kristo sa buhay niya? Amen? No po. Ikaw ngayon na naiinggit, ikaw yung may Diyos. Ba't ka naiinggit? Tama po? May mga salita pa po ang mga Kristiyano. Pag naiinggit ka, yung holy, ano daw yun? Ano ba yun? Narinig niyo na ba yun? Meron din mga holy chismis. Uy, walang ganun. Walang holy chismis.
Chismis is chismis. Walang banal na chismis, ho? Huwag niyong gagamitin yung mga termino na yan. Holy chismis. Pag naiinggit dahil Kristiyano siya, holy inggit. Hindi. Huwag po natin gagamitin yung mga termino na yun, ho? Bilang Kristiyano, oo, sabi ko nga, maaaring salat tayo sa maraming bagay sa mundo na to. Maaaring wala ka pang bahay, wala ka pang sasakyan, maaaring hindi mo pa nararanasan yung mga bagay na pinapangarap mo sa buhay. Maaaring ganyan. Pero kung ikaw naman ay Kristiyano, meron kang Diyos. Sabi nga sa Bible, kung ikaw ay meron ng Diyos sa buhay mo, higit mo pa ang nakahukay ng kayamanan. Dahil ang Diyos na to, na meron ka at meron ako, siyang Diyos na makapagbibigay sa akin ng magandang buhay doon sa piling niya. Amen? Tama? Opo? Siya lang yung Diyos na makapagbibigay sa atin ng magandang buhay sa piling niya. Pagdating natin doon, nakasama na po natin ang Diyos, wala na tayong iintindihin. Hindi na rin tayo magkakasakit. Nakasulat po yan sa Bible. Bakit? Papalitan po yung katawan natin ang tinatawag na glorified body. Yan ay kung tayo po ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalo na po yung panahon natin ngayon, itong season na to, this season, holiday season, yan, marami po ngayon ang magkakaroon ng pagpapala. Tama? Marami ngayon ang makakatanggap ng, sabihin na natin, pera. Sa trabaho, di ba? Yung mga may 13th month dyan. Yan. Ako wala ng 13th month, 20th month na. Yung mga may 13th month, may mga bonuses, at kung ano-ano pa, sabihin na natin ganyan. Huwag kang maiinggit. Halimbawa, December 25, naiiyak ka. Kasi, yung lamesa mo, walang fried chicken, walang spaghetti, ano pa po ba? Walang salad, ano pa gusto nyo? Tingnan, sabi kayo, ano pa? Ha? Ubas. Diba? Naiiyak ka, wala kang tinapay. Yan, kung may kulang yung sa lamesa mo, may kulang, wala kang salad. Mga ganyan ba? Mga kapatid, it doesn't matter. You should not be bothered kung wala ka man ng ibang mga bagay na yon. Ang mahalaga, meron kang Kristo. Ang mahalaga, meron kang Diyos sa buhay mo. Ang mahalaga, ninanais mo na mahalin ng Diyos. Ang mahalaga, ninanais mo na makasunod sa Diyos. Dahil itong Diyos natin na to, uulit-ulitin ko, siya lang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa langit. Sa langit, ha? Meron ding buhay na walang hanggan sa ilalim, eh. Di ba wala namang may gusto nun? Siya lang po, ang Diyos lang po natin ang makapagkakaloob nun. Yung mga meron tayong mga material na bagay sa mundo na to, sabi nga, lahat yan mabubulok, pwedeng masira, pwedeng mawala. Tama, no? Pero kung meron tayong Diyos, yung pinakamahalaga, na magiging desisyon natin sa buhay natin, na pangangatawanan natin, maninindigan tayo sa buhay natin, ng pagkakaroon ng Diyos sa ating puso at sumunod sa Kanya. Amen. Kaya nga, sasabihin ng iba siguro, marahil, sabi nila, Thanksgiving Day ngayon, wala naman akong ipagpapasalamat sa Diyos. Hindi po totoo yan. Marami po tayo pagpapasalamat sa ating Diyos. Wala ka man ng material, salat ka man ng mga material na bagay, salat ka man sa pinansyal, sino bang hindi?
Tama po ba? Sino ba puno-puno ang bulsa dito? Eh, syempre, wala magtataas. Amen? Wala magtataas. Pero ang katotohanan, mas marami dito salat ang bulsa. Tama? Mas marami salat ang bulsa. Pero hindi dahilan yon para hindi ka magpasalamat sa Diyos mo, kapatid. Hindi dahilan yon na wala kang ganito, wala kang ganito, wala kang ganito, para hindi ka magpasalamat sa ating tagapagligtas. Yung mga material na yon, hindi tayo maliligtas nun. Ang lagi po natin isa sa isip. Sabi ko nga nung konti na lang, nung nag-celebrate ng 60th birthday si Kuya Dante, naibahagi ko po doon. Tayong mga tao, gusto natin ng security. Tama? Yung secured yung pamilya natin. Ano yung secured? Yung talagang gusto mo, bibigay mo na may pagkain yung mga anak mo. Tama, no? Napag-aaral mo yung mga anak mo. Yan. Sinisecure natin yung mga ganyang bagay. Lalo na yung mga magulang. Sinisecure dyan yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Hindi po yan masama. Tama yan. Pero naiisip mo rin ba yung security ng buhay mo at ng buhay ng pamilya mo? Kung puro material na lang at security ng mundo na to, yung iisipin natin, hindi mo na iniisip yung security mo, spiritual. Paano na yung spiritual na buhay mo? Paano na yung kaluluwa mo? Saan na mapupunta? Kumusta ka na? Sino ka sa harapan ng Diyos? Ano ka na ngayon? Dapat sinisecure din natin yun. Yung spiritual life natin. Kung marunong tayong mag-secure ng mga material na bagay sa mundo na to, mas lalong dapat sinisecure natin. Maging ang kalagayan ng ating pamilya, ligtas na ba kami? May Diyos ba kami sa buhay namin? Kami ba ng pamilya ko ay sumasamba sa Diyos? Kami ba ng pamilya ko ay may takot sa Diyos? Kami ba ng pamilya ko ay nagpupuri sa Diyos? Dapat sinisecure din po natin yan. Dapat iniisip din po natin yan. Dapat kasama po yan sa pinaplano at pinagdidesisyonan nating mga tao. Dahil uulitin ko, sinasabi sa Biblia, darating ang araw, sabi ng Biblia, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Baka magkanda paus-paus na tayo sa kakatawag, hindi ka pala kilala ng Diyos. Bakit? Naging napakaabala mo eh. Marami kang inuna nung nabubuhay ka pa dito sa lupa. Nung buhay mo sa lupa, sinecured mo lahat. Oo, yung iba, sasabihin pa to, okay na akong mamatay ngayon, at least may papamana na ako sa mga anak ko. Maganda naman yan. Meron ka talagang papamana sa mga anak mo. Pero kung mamatay ka nga, may Diyos ka ba? Amen. Yun po yung sinasabi natin. Na kung alam natin i-secure yung mga material na pangangailangan ng mahal natin sa buhay, ganun din dapat i-secure natin yung mga spiritual na pamumuhay natin. Kumusta ako sa harapan ng Diyos? Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Kilala ba ako ng Diyos? Sumusunod ba ako sa Diyos? May pagkatakot ba ako sa Diyos? Sinasamba ko ba ang Diyos? Binibigyan ko ba ng pagpupuri ang Diyos? Nabibigyan ko ba ng oras ang Diyos? Amen? Yun po yung sinasabi natin dito. Kaya mga kapatid, marami po tayong pagpapasalamat sa Panginoon. Huwag po tayong tumingin sa kung ano yung wala sa atin. Ang tignan natin, ano yung meron ka ngayon, meron kang Diyos. Amen? Ano yung pwede yung pagsalu-saluhang pamilya, ipagpasalamat sa Diyos. Wala kang bagong damit, okay lang yan. Huwag kang magmamaktol. Diba yung iba? Paskong Pasko, wala akong bagong damit. Parang bata. Kaya naman, magpa-party kami, wala akong ano. Alam niyo po, sa totoo lang na minsan nakakalungkot. Bakit? Sa mga party, naghahanda ng isusuot. Tama? Gusto maganda? Pag-a-attend ng party. Pag-a-attend sa Lord. Okay na yan, naka-t-shirt ka ako. Okay. Nakita niyo yung diferensya?
Pero ang haharapin niya ay ang Diyos. Okay na yan, kung suot ko. Kung di man siya nakabago, okay na yung itsura ko. Alam mo yun, yung walang paghahanda, walang effort. Sinabi ba dito, pag hindi bago yung damit mo, hindi ka pwedeng umaten? Hindi. Ang punto natin dito, tingnan niyo yung difference ng dalawang bagay. Sa ibang bagay, gusto mo ng maganda na paghahandaan mo. Bakit sa Diyos hindi? Bakit pagdating sa Diyos ang tao, napakadalang mong makitaan na naghahanda talaga sila? Uy, aaten ako, gusto ko maganda ako sa harapan ng Diyos. Gusto ko maayos ako sa harapan ng Diyos. Kasi sino ba yung haharapin natin? Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Yung iba, katwiran nila, hindi naman daw tumitingin ang Diyos sa paglabas ng anyo. Tama po yan. At tinitingnan ng Diyos ang puso. Pero kung darating ka dito at para ka namang nang-aakit, nakuha nyo? Hindi rin po tama. Hindi rin po tama. Kahit po sa simbahang Katoliko ngayon, nalinita na po sila. Take note. Nalinita na po sila. Alam mo, pupunta ka sa simbahan, aaten ka, haharapin mo ang Diyos. Tiyakin mo naman na somehow, kahit na hindi bago yung pananamit mo, nag-effort ka, naghanda ka, masaya ka, yun eh, nandun yung puso, nakita nyo? Nandun, makikita ng Diyos ang puso mo, naghahanda ka para sa gawain, sa pagsamba sa Kanya. Na kahit hindi bago yung suot mo, okay lang. Bakit? Alam ng Diyos, yung puso mo masayang-masaya, Sabado pa lang, naka-plancha ka na, nakaayos ka na ready mo na lahat. Bakit? Masaya kang sasambahan sa Diyos mo. Amen. Sana ganon. Amen. Sana ganon. Sana ganon po tayong lahat. Hindi dahil ngayon po ay Thanksgiving Day, hindi. Again and again. Every services, every day of the Lord is a special day because it is the Lord's day. May bisita o wala, it's still special because it is the Lord's day. We are not pleasing men, we are pleasing God. Ang piniplease po natin dito ay ang Diyos natin. Wala nang iba. Ang tinataas natin dito ay ang Diyos natin. Wala nang iba. Ang gusto nating matuwa sa atin, sino? Ang Diyos natin. Lord, natuwa ka ba kanina? Paano ako kumanta sa'yo? Lord, natuwa ka ba kanina nung nakikinig ako sa'yo? Nagbubukas ako ng Bible? Nakikinig ako mabuti? Sinasa puso ko yung mga salita mo? Natuwa ka ba, Lord? Hindi yan. Whenever we go to church, hindi po, kasi ang mentality ng tao ganito eh. Pupunta ako sa church para ma-bless ako. Tama? Yan yung mentality ng tao pagka dating sa pagpunta ng church. Pupunta ako ng church para ma-bless ako. Pupunta ako ng church kasi may kailangan akong ipag-pray. Pupunta ako ng church kasi meron akong gusto. Mali. Whenever we go to church, ang ginagawa po nating mga Kristiyano, tayo ang nagdi-please sa Lord. Tayo ang nagde-bless sa Lord. Amen? Tayo ang dapat magpasaya sa Lord. Na yung mga sarili na iniaalay natin, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Remember the standard of God. Amen. Kaya, nawa nakita po natin yung mga kaibahan, no, na pagdating sa Diyos at pagdating sa mundo. Hindi na po tayo taga-mundo, nandito tayo sa mundo, pero hindi na po tayo nabubuhay para sa mundo. Tayo po ay nabubuhay para sa ating Diyos na tagapagligtas. Amen. Tayo po ay manalangin. Piling ko po lahat tayo tumayo. Tayo po tumayo. Amen.
tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, sa kapatid, salat ka man sa maraming bagay. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi kung iisa-isahin natin yung pagpapala na galing sa Diyos, yung hininga na meron tayo, hindi na tayo nangangailangan ng oxygen. Yung araw-araw na malakas tayo, yung araw-araw nakakapagtrabaho tayo, araw-araw nakakapasok po tayo, yung nakakakain tayo 3 beses maghapon, yung meron tayong mga sinusuot, kahit pa paano nakakapasyal pa rin tayo, napakarami po nating pagpapala. Na minsan yung iba hindi na natin napapansin. Yung ibang mga pagpapala ng Diyos hindi po natin nakikita. Yung iniingatan ka ng Diyos kada biyahe mo, araw-araw. That is blessing from God. Amen? Lalo na po yung mga nagbabiyahe, nagmomotor, nagko-commute araw-araw, na nakakarating ka doon sa pinapasukan mo na ikaw ay ligtas. Those are unseen blessings na dapat pinagpapasalamat po natin sa ating Diyos. Amen. At marami pa pong iba na ginagawa ng Diyos sa buhay natin para ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Yung kahit konti, may naman ang bulsa mo ngayon. Pagpasalamat mo sa Diyos. Maaaring sabihin mo, pagpapasalamat ba ako sa Diyos, sa 10 piso naman ang bulsa ko? Okay lang yan. Buti ikaw may 10. Yung iba wala kahit piso. Amen? Dahil kapag binless ka naman ng God, yan 10 piso mo, 1,000 times, kayang ibigay ng Diyos. Amen? Kaya kung ano man yung meron tayo na maliit sa paningin natin, kaya mong palakihin ng Diyos yan. Maging mapagpasalamat po tayo, not only for today, but every day in our lives. Let us give thanks to our Lord. Awit na po natin ang Panginoon, yung inawit natin kanina. Thank you, Lord, for all you've done in my life. While singing this song, mga kapatid, habang inaawit po natin to, tiyakin mo na ang kausap mo at sinasabihan mo ay ang Diyos. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Don't mind your seatmate. Intindihin mo ikaw at ang ugnayan mo sa Diyos. Magpasalamat ka sa Lord. Sa isip mo, ang dami mong ipinagpapasalamat sa Diyos while singing this song. Thank you, Lord. I just want to thank you for all you've done to me. For all you've given me. For all you've done in my life. Marami po tayong napagdaanan sa loob ng 1 taon. Pero nananatili po tayong buhay, nananatili tayong malakas, nananatili tayong nakatindig, nananatili tayong na matatag. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Amen. Let's say to the Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Kakausapin po natin ang Diyos. Kakantahan po natin ang Diyos natin. Amen. Kaya tayo po ay umawit with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Let's sing for our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Just say thank you, Lord. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. Sabihin natin, Lord, thank you sa napakaraming bagay. Hallelujah. Ikaw, kapatid, ang nakakaalam. Ano yung mga bakit napasalamat sa ating Diyos? Ikaw ang nakakaalam kung paano kang inalagaan ng Diyos sa loob ng 1 taon. Huwag tayo makalimot magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. I just want to take a little time right now to say thank you, Lord, for all you've done for me. I just want
You are God for me. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pasalamat po tayo sa ating Diyos. Pasalamat tayo sa ating mga buhay. Pasalamat tayo sa ating mga pamilya. Pasalamat tayo sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga kaibigan. Sa ating mga kaklase. Sa ating mga katrabaho. Ay sa mga tao na ito na ating kapatiran natin. Sila mismo yung nagpapasaya sa atin. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Say thank you, Lord. Hallelujah. We just thank you, Lord God. Nawa, Panginoon, nawa nalugod ka doon sa ginawa namin. Simula pa kanina. Simula pa nung pumunta kami sa iglesia na to. Nawa, kinulugdan mo na lahat po ng inalay namin sa iyo. At sa aming mga pagpapasalamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, kulang pa yung mga pagpapasalamat namin sa mga bagay, sa mga pinaranas mo sa amin, sa mga pagpapala na nakikita at hindi nakikita, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, sa pag-ibig na binigay mo po sa amin kung saan inalay mo yung buhay mo. Ikaw yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw yung sumalo ng lahat ng poot. Ikaw yung dumanas ng lahat ng hirap, maging ng kamatayan. Dahil mahal mo po kami. Maraming salamat, O Diyos. Karapat-dapat kang itaas, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, at karapat-dapat kang pasalamatan, Panginoon. Kaya God, minsan pa, kami nagpapasalamat sa iyo sa araw na to, sa loob ng isang taon na kami inaalagaan mo, minamahal mo, at doon sa iba, tinawag mo para maging bahagi ng iyong katawan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.